natin, Ismokoy. Ibig po sabihin nito, Ismokoy, sa mga Bisaya, sa mga Cebuano, ito po yung daldal lang ng daldal, yung maingay, yung tunog naman lata, yung magulo, pero walang laman at higit sa lahat, walang katotohanan yung mga pinagsasabi. Yan po yung pinagmamayabang na smoking gun ng grupo ni Luis Tro, yung chairman ng Justice Committee. From smoking gun, nauwi ito tuloy kay Ismokoy Gun. Ano? Bakit po Smokoy Gun? Ito ho ay may kaugnayan or kaugnay talaga nung nangyaring cooking show diyan po sa Mababang Kapulungan kahapon. Tama po yung narinig nyo, cooking show. Lutuan magagaling magluto talaga itong mga bahagi ng Maletagang dyan sa Mababang Kapulungan. Nagpresenta po sila ng isang polluted source. Imagine niyo, we are paying so much taxpayers' money and today supposedly is the last day of filing of the income tax return and payment of taxes, and yet itong mga walang puso, manhid, bingi na mga kongresista, imbis na atupagin kung paano mapabilis yung mga hinihingi ng mamamayan na suspindihin pansamantala yung VAT sa produktong petrolyo, busy sa kanilang cooking show. Lutong-luto yung kanila pong hearing kahapon, yung kanilang cooking show. No? So, nagpresenta pa o nakuha pa nilang magpresenta, magtuloy. Nakita naman ninyo yung production. Ang dami-daming mga staff ng kongresista nakaupo doon, naglalakad, nag-aabot ng papel, busy saan? Hindi po productive yung hearing na ginawa kahapon sapagkat nagpresenta po sila ng isang polluted resource person. Nagpakita po sila ng isang polluted witness. Nagpresenta po sila ng isang polluted testimony. Sa katauhan ni Ramil Madriaga. Lokohan yung hearing kahapon. Another full display of how these heartless congressmen and women led by the chairman or chairperson of the Justice Committee, yung Luis Tro, it's a full display, full exhibit of how they wantonly disregard public sentiment on how they waste our public money. Ganyan po kaharap na ang mga nakuha pa ho nilang magpresenta ng isang polluted witness, polluted resource person. Nakuha pa ho nilang pagpakinggan at magkaroon pa ng mga questioning itong polluted affidavit, itong polluted testimony. Sino ho ba yung crying star witness ng Maletagang na ipinesenta nila kahapon sa Senado? Atin pong hubaran, atin pong unti-unting talupan ang pagkatao at yung mismong linalaman ng sablay, bulilyaso at budol na affidavit ng kanilang polluted at budol na testigo. Alam mo ninyo, to be honest with you, di ko ho nasikmurang manood nakakabobo Kanya I just inantay ko na lang po yung mga balita after sa nagpa-research po tayo anong naganap, tiningnan ko rin yung affidavit. Nakakabobo po yun. Dapat yun hindi po dapat rated PG pag nagkakaroon ng hearing yung House Committee on Injustice. Dapat po yan, ang rating po niyan X-rated o kung may mas mataas pa sa X-rated. Bakit ho? Nakakabobo ho Huwag po ninyong papanuorin yung mga anak ninyo, yung mga kabataan, lalo na yung mga nagre-review sa bar exam. Huwag po kayong manunood ng ginagawang hearing dahil malamang magkakamali ang sagot ninyo pag kayo po'y sumailalim sa bar exam. Mali-mali po, wala kayong matututunan doon. Yung po yung how to commit malpractice 101.
Yan po yung matututunan ninyo pag nanonood kayo ng proceedings diyan sa Committee on Injustice. Kung yung mga abogado naman, wag niyo masyadong seryosohin, mas mainam na ho na mag-MCLE na lang tayo pare-pareho dahil baka kakanood nyo diyan ma-disbar ho kayo. So yan, mag-ano po tayo. Si Madriaga, unahin po natin, meron siyang claim na siya po ay bahagi ng Vice President Security Group. Yung security group ni Vice President Inday Sara Duterte. Sino ho ba si Ramil Madriaga? Diyan natin simulan. Bakit natin sinabing from smoking gun, yung sinasabing talagang ito nang may dala ng ebidensya. Bakit siya naiwi bilang smokoy gun? Sino ba si Ramil Madriaga? Alam mo naman ninyo na lahat naman ito ay pwede ninyong check sa lahat po ng platform, sa mga internet, sa laptop po nyo, sa inyo pong smartphone, mabilis namang madiscover kung sino si Madriaga. Si Madriaga ho, ito po may kaso. Kidnapping lang naman. Mababa ka ang kaso nito. Diba? Ito po ay may kasong kidnapping na ilang beses na ho itong naging subject of a police operation, law enforcement operation, dahil nga armed and dangerous ang sinasabing pagkatao nito, pati yung grupo nito. Kidnapping po ang linyada nito So over yung kidnapper na sinasabi niya, pinipilit niya, ako ay parte ng security detail, close in group ni Vice President Inday Sara. Ito po ay matagal ng pinasinungalingan ng namumuno ng dati nung Vice President Security Group na si Colonel La Chica. Nag-execute na po ng affidavit, mga kababayan, si Colonel La Chica debunking all the claims, the wild claims of this Ramil Madriaga. And yet, yung affidavit po, sinumpaan din po yun, notaryado ni Colonel La Chica, mas binigyan po ng bigat nitong mga ismokoy din na miyembro ng Committee on Injustice, itong ismokoy gun nila. Pare-pareho po silang ismokoy Instead of presenting a smoking gun, ang prinesenta nila, alam naman nila, ay isang ismokoy gun. Pare-pareho silang ismokoy dyan. Dapat, kung kanilang inaral muna at pinagbangga yung dalawang affidavit, sapagkat nagbabangga ang affidavit naman talaga yan. Yung affidavit ni Ismokoy Ramil Madriaga at yung affidavit ni Colonel La Chica. Malinaw doon, malinis, sinabi ni Colonel La Chica na, by the way, aktibo pa po ito Aktibo pa po ito sa serbisyo. Ito po yung napapabilang sa mga nagbubuwis ng buhay. Ito po yung team nagbubuwis ng buhay para sa bansa, para sa ating mga kapwa Pilipino. Si Colonel La Chica po yan. Sinabi na niya na hindi ka bahagi ng security detail or security protection group ni Vice President Inday Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. And yet, hindi po si KPL na curious. Ano po yung smokoy, Attorney Vic? Ang smokoy, ito yung walang magawa kundi maging maingay lang, maging manggulo, at wala namang laman yung sinasabi. Wala namang laman yung testimonya. Wala namang laman yung sinasagawang proceeding, kundi paninira lamang. So yan po ang pagkatao o brief background ni Ramil Madriaga. Wala po tayong ginagawang paninira dito. Subalit ito po ay nasa mga public knowledge naman po yan. At kung hindi man po public knowledge, you can research on him. Yung kanya po ay siya ay isang leader lang naman ng Kidnap for Ransom Group. Ang pangalan po ng Kidnap for Ransom Group ni Ramil Madriaga
Hulaan po ninyo, mahirap hulaan. Yung pangalan ng kanyang Kidnap for Ransom Group ni Ramil Madriaga ay Madriaga Group. Ano? Madriaga Group. Ano? Yan po yung kanyang pagkatao. Ano? Siya po ay convicted po ito ng kasong kidnapping. Ngayon, bakit siya ngayon nariyaan sa mababang kapulungan? Sapagkat siya po yung ginagawang star witness. Star witness ng Ismokoy Gang, yung kumukolekta po ng mali-malitang pera galing po sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yung mga Ismokoy na miyembro po ng Committee on Injustice sa mababang kapulungan. Sa kadahilanan, natakot na po yung mga ito. Dahil nakakatiyak po sila. Pag si Inday Sara Duterte na ang presidente, lahat ng humipo ng maleta, mali-maletang pera, lahat ng nakialam at nagsalaula sa ating taunang budget, papanagutin ni Presidente Inday Sara Duterte pagdating ng kanyang pamumuno bilang ating Pangulo. Ano? Kaya sila naman, gigil na sila. Nasiraan, patirin, matanggal sa posisyon si Vice President Inday Sara Duterte at ma-disqualify sa pagkandidato bilang Pangulo pagdating ho ng 2028. Huwag po nating hayaan na mangyari yan. Ngayon po nagtagpo na at napanood po ninyo, ako hindi ko talaga pinapanood dahil nakakabobo po yun eh. Nakahapon po ay nagtagpo na ang mga miyembro ng Maleta Gang at ang pinuno ng Madriaga Gang. No, nagtagpo kahapon. Nagsanib puwersa ang mga miyembro ng Maleta Gang at ang pinuno ng Kidnap for Ransom Group na si Ramil Madriaga, ang Madriaga Gang. Ganyan po kalala, ganyan na po kasalaula ang uri ng mga kongresista ninyo na mga hinahalal. Yung iba na may karamihan dyan, produkto ni Comelec Magic eh. Kanya nariyan pa rin yan eh. No? So mag-isip-isip po kayo. Yung pinapanood ninyo kahapon, ang rating po niyan, talaga pong siguro quadruple X rated eh. Dahil bastusan po talaga at napakasahol ng pambababoy sa talino, kaalaman at karunungan ng mamamayang Pilipino. Kahapon, ulitin ko nagtagpo na at least publicly sa unang-unang pagkakataon ang miyembro ng Maleta Gang sa Kongreso at ang pinuno ng Kidnap for Ransom Gang ng Madriaga Gang na si Ramil Madriaga. Ito po ngayon ang nangyayari. Ano? Yan po yung brief background ni Madriaga. Ilang beses na po itong dinebunk o pinasinungalingan ni Colonel Lachica. Maraming salamat dito sa aking volunteer staff na pinadala po. We give credit where credit is due. Dito po sa post ni Joey Cruz, yung Joie de Vivre every other day. And I quote, konektado na daw si Madriaga sa PSG since 2018 pa. At nakilala niya si Colonel Lachica na major pa lang ang ranko at that time. No? 2018, ang claim ni Madriaga, kilala na niya si Colonel Lachica, Colonel na ho si Colonel Lachica ngayon, noong 2018. At major pa lamang daw ang kanyang ranggo. Subalit, ang katotohanan, si Colonel Lachica, nung taon na binanggit nitong ni Madriaga, ay hindi po siya major. Dinemote ni Madriaga sapagkat ang katotohanan, si Colonel Lachica noong 2018 ay Lieutenant Colonel na. So doon pa lang, unang sultada, basag na agad, wasak na agad ang pinagtahi-tahi, pinagtagpi-tagping kwento, sarswela at pambubudol ni Ramil Madriaga. Importante po na malaman ninyo yung totoong pagkatao nitong mga players ng Budol Gang diyan sa Kongreso. Again,
Kahapon, face off, nagharap-harap yung mag-aakampi. Yung maleta gang, yung tumatanggap ng mali-maletang pera. Imagine niyo, tumatanggap ng mali-maletang pera, sila ngayon na nag-iimbestiga doon sa taong higit napakaraming boto kumpara mo sa kanila. At inaabuso yung proseso ng impeachment. Nagharap yung mga miyembro ng maleta gang at yung leader ng Madriaga gang, si Ramil Madriaga. So doon pa lang, bulilyaso na. Unang sultada, mali na. 2018, sabi ni Madriaga, major pa lang, kilala na raw niya. Noong 2018, major pa lang si Colonel Lachica. Baka o sabihin niyo, sabi mo, Attorney Vic, noong 2018, Lieutenant Colonel na si Colonel Lachica. Baka naman kakapromote lang. Nag-meet sila major and after a few days or weeks or months ay naging Lieutenant Colonel si Colonel Lachica. Hindi po. December 15, 2018 ay na-promote na po si Lieutenant Colonel Lachica into full Colonel Lachica. So, let me just disabuse your mind should you have some question na baka nag-abot lang yung Major at Lieutenant Colonel, hindi o. Matagal ng Lieutenant Colonel si Colonel Lachica, 2018, Lieutenant Colonel na siya, hindi po Major. Kagaya ng pagde-demote ng leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Gang. Hindi po Major si Colonel Lachica, bagkus sa isang Lieutenant Colonel. And on 15 December 2018, siya po'y ginawaran na ng kanyang rango bilang full colonel. No? So, doon pa lang mali na. Pasukin din po natin yung kanyang mga pinagsasabi. Kahapon po, buti na lamang ay may nanonood na kapatid yata nung artist, yung visual artist na si binibining Tanya Gaisano Lee. Tanya Gaisano Lee is an artist who hails from Cebu. And agad-agad sinabi niya, pinasinungalingan niya, dalawa na po ito ha. Una, hindi po major si Colonel Lachica noong 2018, bagkus Lieutenant Colonel, and on 15th of December 2018, nagawaran na siya ng kanyang pinaghirapan ng rango na full colonel. So doon pa lang, sablay na si Madriaga. Pero bago dyan, titingnan po ninyo yung karakter ng tao, sablay din po yun. Leader nga ng notorious at they are armed and very dangerous kidnap for ransom Madriaga gang. Itong si Ramil Madriaga. No? So pangalawa na ho yun. Tapos meron napakalaking blunder. Mahirap po talaga magtahi-tahi ng storya. Mahirap po magtagpi-tagpi. Wala pong perfect script. Lalo pa pag nagmamadali dahil may nahabol po silang kinakailangan nilang mailabas itong kanilang grand production, wasting public money ng within 60 days makapag-transmit sila sana, nangangarap sila ng articles of impeachment. Hindi po tanga yung ating mga senador. Masyadong minimenos nitong miyembro ng Committee on Injustice, itong mga maleta gang, itong maleta boys and girls ng Committee on Injustice, yung kakayahan at talino at pag-iisip ng mga senador. Akala nila, mga kasingihina nila yung mga senador, na kahit bigyan nila ng bulilyasong articles of impeachment, didinggin ito at hindi ibabasura dahil talaga naman, wala naman talagang mabuong probable cause. Wala pong maibubuong probable cause ang Committee on Injustice. Yung sinasabi po na paglabas kahapon na meron daw pong iniregalo itong si leader ng Madriaga gang, si Ramil Madriaga, na painting kay Vice President Inday Sara Duterte. Agad-agad pong pinabulaanan ito mismo kay @Roy Mercado _art. Thank you at Roy Mercado _art. Maraming salamat. Si Mafe Nacionales. Mafe Nacionales,
waiting ang maleta at envelope ng Kangaroo Court. Tama, yung cooking show diyan sa Senado. Si Matsosh, watching from Canada. Galaxy, maraming salamat. At Libra 1969 girl, hello, maraming salamat sa iyo. So, lumabas ho agad yung artist. Artist na to ang kanyang subject ay yung mga faceless. Yung po yung object ng kanyang artwork. Yung po yung art piece niya. May lang ng wangis ng muka pero wala pong mata, walang ilong, wala, faceless. Yung po yung kanyang subject ng kanyang visual art, ng kanyang painting. Lumabas po agad maraming salamat kay Ma'am Tanya Gaisano Lee na agad-agad ay dinebunk o kinorek o linabanan ang pagsisinungaling na ito. Sinabi niya, yung painting na inaangkin ni Ramil Madriaga, criminal po talaga, hindi lang kidnapper Painting ng may painting, inaagaw kanya daw yun Diba? Painting ng may painting. Yung intellectual creation ng isang tunay na artist, inaagaw din, inanakaw din, dinadamba din, kanya raw yun. Sinabi nung totoong artist, si Binibining Tanya Gaisano Lee, ma'am, salamat. Siya po ang pintor, siya po ang lumikha nung faceless subject na yan ng painting at ito po'y kanyang ibinigay na regalo. Siya mismo nagbigay na regalo kay Mayor Inday Sara Duterte nung mga panahon na yon. Hindi pa po Vice President si Inday Sara noon, kundi Mayor. That's according to the artist herself. Dinagdagan pa po yan ng yung second nominee ng PPP party list. Yung PPP party list, si Brian Lim, nagpa-interview rin kagabi sa third floor studio at sinabi niya na meron din siyang likha, painting na likha ni Tanya Gaisano Lee. Ano naman ngayon kung meron din siyang likha o painting na linikha ni Tanya Gaisano Lee? Sinabi niya, in-affirm niya, vinalidate niya na yun talaga ang subject ng mga paintings ni Tanya Gaisano Lee. Parehas na parehas, mukha lang, faceless. Nandun yung wangis, nandun yung korte ng pagmumukha natin, pero walang mata, walang ilong, walang bibig. Yun po yung subject ng mga likha ni Tanya Gaisano Lee. Kaya maraming salamat kay Ma'am Tanya Gaisano Lee for immediately debunking itong pagsisinungaling ng tambalan ng mga leader at miyembro ng Maleta Gang at ng leader ng notorious na Madriaga Kidnap for Ransom Gang. Para lang klaro tayo. Batiin ko lang muna, Anna Steven ng UK, Neliza ng UAE, Grace Magalona ng Hong Kong, Luz Hinayo ng Singapore, Zari Tajimenez ng Zamboanga, Sibugay, Lalaine Sagun, kaisa kami sa inyo dahil mahal na mahal kayo, na mahal ko ang bayan. Maraming salamat. Agamemnon Norol ng CDO, kaya Maria Barot ng Dubai, Lady Miles ng Hong Kong, Ana Jel ng Singapore, Yeng Mandal ng Holo, Crisleta Gutierrez ng Tagaytay, Gary Catillo ng Adelaide, Australia. Speaking of Australia, I hope I got your name right, sir. Nais kong batiin Harvey. I hope I got your name, Harvey. And Roselyn Uy. Harvey and Roselyn Uy. I hope I got your name. They're from Sydney, Australia. I met them just before we went live sa podcast natin. Sila po'y Filipinos based sa Sydney. Hanggang Friday na lamang po sila at babalik na sila sa Sydney. Maraming salamat. They approached me at sila daw po ay ating follower at pinanunood tayo. Maraming salamat sa inyong support at pagsubaybay. Si Yen Mandal ng Holo, of course, bati na natin. Si Gary Catilo ng Adelaide, Australia. Marites Villanueva ng Negros Occidental. Si Fai Mifi ng Macau. Si Ross Simon ng Kalibo, Aklan.
Azon Laganao, Balanga Bataan, at si Alz Apolinario ng Holy Land ng Israel. Maraming salamat. Marami pa po tayong babasahin but tuloy lang po muna tayo sa ating podcast. Marami pong salamat sa halos magdadalawang libong live viewers na po natin. Tuloy po tayo. So bukod po sa dinibang po ni Tanya Gaisano Lee ng artist po na regalo niya yun kay Mayor Inday Sara Duterte noong mga panahong iyon. Dinebunk din po iyan na meron ding art piece itong second nominee ng PPP party list, si Brian Lim, nakasama po ni Congressman Harold Duterte ng PPP party list. Meron din daw siyang art piece na likha ni Tanya Gaisano Lee. Pinatotohanan lamang niya na yun talaga ang subject ng mga painting o likha ni Tanya Gaisano Lee. So ang dami na pong butas nitong Smokoy gun na supposedly pag nagyayabang nila, inaasahan nila na smoking gun. From smoking gun, nauwi po tuloy kayo sa Smokoy gun. Smokoy gun. Nagtagpo kasi yung mga gangmates yung mga gang members ng Maleta Gang, hinarap na yung pinuno ng Madriaga Gang. Pinagtatawanan na kayo ng mamamayang Pilipino sa mga pambubudol ninyo. Baka akala ninyo nabubudol pa ninyo kami, nagkakamali kayo. The joke is on you. You are the joke. Kayong mga miyembro ng Maleta Gang at ang leader ng Madriaga Gang, yung Kidnap for Ransom. Notorious po yan, Kidnap for Ransom Gang. Tuloy po tayo doon sa isa na namang very evident na pambubudol. Nandito rin po yun sa kanyang affidavit na linikha. I-check po ninyo kung may kopya kayo. Meron po siyang affidavit sa paragraph 38. Check po ninyo kung meron po kayong kopya ng affidavit nitong pinuno ng Madriaga Kidnap for Ransom Gang. At amic_TV 45 UK. Maraming salamat. Ang sabi niya, attorney, habang binabasa ni Madriaga ang affidavit niya, si Trillanes ang naririnig kong nagsasalita. Maraming salamat at amic_TV 45 UK. Maraming salamat. Jingjing Segara, hindi ako maka-chat sa YouTube. Hindi, nabasa ko, Jingjing, naka-chat ka. Nabasa ko yung message mo. Si Melody Sartagoda, Adik Bangag, sinungaling. Oo, tama ka naman lahat sa sinabi mo. Si Ebon Ariate Jason, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez watching from Saudi Arabia. Mag-iingat po kayo dyan. Let's enjoy yung pansamantalang ceasefire. Sana magtuloy-tuloy. Si At Placido Piloso po. Napakahusay na abogado po nito. At Placido Piloso. Ba't nawala si Placido? Ayun. Sabi po ni Attorney Placido Piloso po at Placido Piloso po, falsis unus, falsis omnibus. Kita mo naman yung abogado natin. Napakatindi nito. Yan talaga pag lagi ka na sa Korte Suprema, nagiging dalubhasa ka sa batas. Maraming salamat sa pagsubaybay, Placido Piloso po. At ganun din sa Mamosto family. Maraming salamat. Babasahin ko po as I see your name para tuloy-tuloy po yung ating podcast. So tingnan po nyo yung paragraph 38 niya. Sabi ni Ramil Madriaga, yung paragraph 38 at 39 ng kanyang sariling paragraph. Sabi niya, nakaharap daw niya ang isang Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong, meron pang araw. Sabi niya, sometime June or July. Talagang nanguhula si Madriaga, June or July of 2021. Nakaharap daw niya sa parking sa ilalim, yung basement parking, dito po yan sa Quezon City, yung Seda Hotel. Seda Hotel, basement parking,
kasama niya yung kanyang pinsan, ito dapat subpinahan. Kung talagang may konting tinupang natitira itong House of Representatives Committee on Injustice, binanggit ng bata nila si Smokoy Gun si Madriaga yung kanyang pinsan, yung cousin Rosendo Madriaga. Subpinahan agad yan. O Rosendo Madriaga, totoo ba na ganitong buwan, June or July of 2021, ikay nagpunta sa Seda Hotel basement parking lot dyan sa Quezon City, kasama mo si Smokoy Gun. Dapat ganun na agad ang follow-up Yan ang subpinahan, hindi kung sino-sino. At doon daw po, nakaharap nila yung isang taong nagngangalang Lin Wei Siong. Lin Wei Siong na apparently, sabi niya, was the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals. Talagang ililink yung Pharmally. Alam naman natin kung sinong kasali dyan sa Pharmally Di ba? Kilala ninyong lahat kung sinong kasali dyan sa Pharmally. Yan ang dapat tugisin. Si Pharmally Boy. Ibang araw, magde-devote tayo ng araw kay Pharmally Boy. So anyway, binanggit po nito na nakita niya si Lin Wei Siong at nakausap niya sometime June or July of 2021. Marami po salamat sa higit na 2,000 live viewers na natin. Ito po ay agad-agad ding dinebunk. Nakausap ko kagabi yung mga kakilala, kaibigan ni Lin Wei Siong. At pinaabot ni Lin Wei Siong, talagang nagagalit, napakasinungaling ni Smokoy Gun Ramil Madriaga. Sabi ko, bakit naman? Nakausap ko rin, kinumpirma ko. Nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung passport, nakita ko yung mga ibang records, official records, nakita ko na yung taong sinasabi niyang nakaharap niya, wala po sa Pilipinas. Sabi niya nakaharap niya noong June or July of 2021 upon instruction of PRRD at nakinuha daw niya 175 million pesos lang naman. Ganon ka big time itong si Smokoy Gun. Pumipick up ng 175 million pesos daw sa ilalim daw ng Seda Hotel Quezon City daw sa parking lot sa basement daw. No? At nakuha daw niya daw ito June or July of 2021 daw. Kakadaw niya, agad po siyang pinasinungalingan. Check po ninyo yung aking posts sa aking FB na kagabi pa, kanina pa po yan, doon sinabi na wala po sa Pilipinas yung tinuturo ni Smokoy Gun Madriaga na tao. April 11, 2021, umalis na po, lumisan na ng Pilipinas si Lin Wei Siong. So kung umalis ka ng April of 2021, it will be next to impossible for Smokoy Gun Madriaga to have met the person of Lin Wei Siong sometime June or July of 2021. Why? Because when Lin Wei Siong left the country April of 2021, April 11, 2021 to be exact, bumalik po siya August 14, 2022. Hindi po 21. Kasi kung August 2021, maaari pa na may nalilito sa kanilang dalawa. Kasi June or July kasunod nun August. Pero magkaibang taon. Umalis po ng April 11, 2021, bumalik ng Pilipinas August 14 of 2022. Pang-apat, pang-limang kasinungalingan na ni Smokoy Gun Madriaga, yung bata ng mga maletagang na nagpapatakbo ng mga proceedings
diyan sa Committee on Injustice sa mababang kapulungan. So, sobra-sobra na po yung dapat po ito hindi lang red flag Talagang multiple reds na ito. Hindi na dapat pagbigyan pa ng halaga't panahon ang taong ito si Ismokoy Gun Madriaga. Panloloko na po ito.